Isipin mo to, may isang manlalaro na pwedeng humingi ng bawat piso na kayang ibigay sa kanya ng koponan niya. Legal yon, karapatan niya yon. Pero sa halip, kusa niyang binitawan ang milyon-milyong piso para lang may pag-asa ang mga kasama niya sa susunod na taon. Kakaiba, di ba? Sa mundo ngayon kung saan lahat halos naghahabol ng pera, may isang atleta na pumili ng ibang landas. At yan mismo ang gusto kong kwentuhan sa inyo ngayon. Bago tayo pumunta doon, balikan muna natin papaano nagsimula ang lahat. Ilang buwan bago dumating ang balitang to, may lumabas na report na malaking kontrata ang ibibigay ng isang koponan sa basketball sa kanilang guard. Mahigit $185 milyong, 4 na taon. Nag-init agad ang usapan, marami ang nagalit. Sabi ng iba, sobra raw. Sabi ng iba naman, karapat-dapat naman daw siya dahil sa laki ng ambag niya sa koponan. Ako, tapat na sasabihin ko sa inyo. Hindi ako galit noon, pero pakiramdam ko nga, medyo malaki talaga yung halaga. Hindi ko ito sinabi dahil ayoko sa manlalaro. Sa katunayan, taliwas pa nga sa maraming naiisip sa akin, hindi ako kaaway niya. Gusto ko siya bilang manlalaro. Pinapanood ko siyang lumaki taon-taon. Pinapanood kong umunlad ang laro niya at kinikilala ko yon. Pero minsan, kahit gaano mo kagusto ang isang tao, kailangan mo pa ring maging tapat sa katotohanan. At ang katotohanan noon ay simple lang. Malaking pagkakamali ang koponan kung tatanggihan nila ang hinihinging kontrata. Bakit? Dahil wala silang magagawa. Sila mismo ang naglagay sa sarili nila sa posisyong yon. Kung ayaw nilang magbayad, wala silang alternatibo. Sinabi ko yon sa lahat noon at marami ang tumutol sa akin. Wala kang alam, sabi nila. Hindi ganyan kalaki dapat ang bayad sa kanya. Sagot ko lang noon, sige, tingnan natin. Kapag nakuha niya yung max contract na sinasabi ko, babalikan niyo ako. Hanggang nang, ayon, wala pa akong narinig na humingi ng tawad. Pero hindi bale, hindi naman yon ang mahalaga dito. Kasi ang totoong kwento, ang tunay na dahilan kung bakit tayo narito ngayon, ay hindi tungkol sa kung sino ang tama sa debate. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, tungkol sa sakripisyo, tungkol sa pagpili ng pangkat higit sa sarili. At kakaunti lang, talagang kakaunti na lang, ang mga taong may lakas ng loob na gawin yon kapag may pagkakataon na silang kunin lahat para sa sarili nila. Kaya heto na, ilang linggo matapos ang unang balita, may bagong report na lumabas. At sa pagkakataong ito, hindi yon tungkol sa laki ng kontrata, kundi tungkol sa kung gaano kaliit ang tinanggap niya kumpara sa napagkasunduan nila noong una. Ayon sa mga source malapit sa usapan, kusang loob siyang bumitaw ng humigit kumulang $5 milyong. Hindi dahil kinailangan niya, kundi dahil gusto niyang bigyan ang koponan ng mas malaking kakayahang lumipad papasok ng bagong laro sa hinaharap. Isipin mo yon, 4 na taon $180 milyong. Malaki pa rin yon, walang duda. Pero 5 milyon ang isinuko niya, kusang loob, walang pilit, walang banta, walang pang-aabuso. Bakit? Para may puwang ang koponan na gumamit ng espesyal na exception sa susunod na taon. Isang paraan para makahuli sila ng karagdagang manlalaro nang hindi lumalabag sa mahigpit na patakaran sa badyet ng liga. At dito papasok ang kabuuan ng estratehiya. Kasi hindi lang basta pagbibigay ito. May malalim na plano sa likod nito. Kung mananalo sila ng kampeonato ngayong taon, may pagkakataon silang dagdagan pa ang koponan para subukang manalo ulit. Bagay na bihirang-bihira nang mangyari sa larangang ito sa mga nagdaang taon. Kung hindi naman sila mananalo agad, may panahon pa sila para lumago, umunlad, at pagkatapos ay dagdagan pa rin ang koponan sa tamang panahon. Alin man sa dalawa, may pakinabang. Kaya bakit mahalaga to? Dahil pinapakita nito ang isang bagay na bihirang makita sa larangan ng professional na sports, isang tao na kusang isinuko ang sarili niyang kapakanan para sa mas malaking pangarap. Hindi siya pinilit. Wala siyang obligasyon. Pwede niya talagang sabihing, hindi, ako to, ito ang napagkasunduan natin. Hindi ko problema kung paano niyo ayusin ang badyet niyo. Marami ang gagawa noon, marami sa atin. Kung tapat tayo sa sarili natin, ang gagawin din yon. Pero hindi niya ginawa. At doon, para sa akin, nagsimula ang tunay na kwento. Kung nakikinig ka pa rin, salamat.
Kung sa tingin mo'y may kapareho itong damdamin sa kwento ng sarili mong buhay, tungkol sa taong nagsakripisyo para sa iyo o tungkol sa panahong pinili mong isuko ang sarili mong kapakanan para sa iba, parang ito na ang tamang sandali para i-share ang video na ito sa kaibigan o kapamilya na sa tingin mo'y kailangang marinig din ito. Hindi ito nawawala kapag na-share mo, lumalaganap lang ito. At kung ito talaga ang uri ng kwento na gusto mong marinig pa, manatili lang dahil marami pa tayong dapat pag-usapan. Ngayon, balikan natin ang issue kasi kahit gaano kagandang balita to, hindi ibig sabihin ay tapos na ang usapan. May mga tanong pa rin na kailangang sagutin. Isa dito, ano ang epekto nito sa mga susunod na desisyon ng koponan? Sa una, iniisip ng marami, sige, may extra na budget, pwede na silang gumawa ng malaking kalakalan, kumuha ng 2 manlalaro sa halip na isa. Pero hindi ganoon kasimple, kasi kung gagawin nila yung malaking kalakalan, sabihin nating 2 bagong manlalaro kapalit ng ilang kasalukuyang miyembro, kailangang tumugma ng eksakto ang mga sweldo. At kung gagawin nila yon, mawawala yung espesyal na exception na kanilang pinaghirapang buuin. Kaya hindi porket may pagkakataon, gagamitin agad nila. Kailangan pa lang pumili. Kukuha ba sila ng manlalaro ngayon sa pamamagitan ng kalakalan? O hihintayin nila ang tamang panahon at gagamitin yung exception sa susunod na taon? 2 landas yun, 2 magkaibang uri ng peligro. Kung kukuha sila ngayon, alam na nila kung ano ang kanilang makukuha. Proven na manlalaro, hindi na kailangan pang mag-alala. Pero kung maghihintay sila, baka mas mahusay pa ang mahanap nila sa susunod na taon. O baka wala ring dumating, walang garantiya. Ito ang uri ng desisyon na kayang gawing o sirain ang isang taon ng koponan. At para sa akin, kung ako'y nasa posisyon ng mga taong namamahala sa koponan na to, mas gugustuhin kong kunin agad ang proven na manlalaro kaysa umasa sa hinaharap na walang katiyakan. Pero syempre, hindi ako yung nagpapasya. At marahil, ang totoong dahilan kung bakit sila magiging maingat, dahil alam nila may pinaghirapan silang espesyal na kakayahan at ayaw nilang basta na lang mawala ito nang walang malinaw na kapalit. Pero anuman ang mangyari, isang bagay ang malinaw. Nagbago ang kalagayan ng koponan na to dahil sa isang taong pumili ng ibang paraan, isang taong maaaring nagmadali sa pagpapasya o maaaring pinag-isipan ng mabuti, hindi natin talaga masisiguro. Pero anuman ang dahilan, ang resulta ay pareho. Mas malawak na pag-asa, mas maraming pagpipilian, mas magandang kinabukasan para sa lahat ng kasangkot. Naisip ko rin, kung minsan, ang pinakamagandang uri ng pagmamahal sa isang grupo, sa isang pamilya, sa isang koponan, ay hindi laging tungkol sa malalaking sakripisyo na kitang-kita ng lahat. Minsan, ito ay tungkol sa maliliit na desisyon, yung hindi mo kailangang gawin, pero ginawa mo pa rin dahil mas mahalaga sa iyo ang kabuuan kaysa sa sarili mong bahagi. Isang manlalaro na kumita na ng malaki at pwede pang humingi ng higit pa. Pero pumili na lang na sabihing, sapat na to, ibigay na natin ang nati, itira sa iba. At kung titingnan mo ang malaking larawan, hindi lang to tungkol sa basketball. Ito ay tungkol sa uri ng leader na gusto nating makilala. Yung hindi lang nag-iisip ng sariling interes, kundi tumitingin sa hinaharap ng buong grupo. At sa isang mundo kung saan madalas nating naririnig ang mga kwento ng pagiging makasarili, ng gutom sa pera, ng ako muna bago lahat. Kakaiba at kapansin-pansin kapag may lumitaw na kabaligtaran nito. Hindi ko sinasabing perpekto siya. Malayo pa rin siya sa perpekto bilang manlalaro. May mga bahagi ng laro niya na kailangan pang pagbutihin, may mga sandali kung saan hindi siya sapat. At yon ay katotohanang dapat pa ring sabihin ng tapat. Pero ang pagpili niyang isuko ang bahagi ng kanyang kayamanan para sa kapakanan ng lahat. Yon ay isang bagay na hiwalay sa laro. Yon ay tungkol sa kung sino siya bilang tao. At marahil, dito tayo dapat magtuon. Hindi lang sa numero, hindi lang sa kontrata, kundi sa halaga na kinakatawan nito. Dahil kapag tumingin ka sa likod ng mga bilang, makikita mo ang isang tao na sa sandaling may pagkakataon siyang kumuha ng lahat para sa sarili, pumili siya ng ibang landas.
Kaya bago tayo magtapos, gusto kong hilingin sa inyo. Kung may kilala kayong tao na katulad nito, isang taong nagbigay ng higit pa sa hinihingi sa kanya, isang taong pumili ng kabutihan kahit walang nakatingin, alalahanin ninyo sila ngayon. Salamat sa kanila. Kung kaya nyo, dahil ang mga taong yon, kahit paminsan-minsan lang sila lumitaw, ang siyang gumagawa ng mundo natin na mas maganda. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, kung may naramdaman ka habang pinapakinggan mo, huwag mo na iyong itago para sa sarili mo lamang. I-like ang video na ito, i-share sa taong sa tingin mo'y kailangang marinig din ito. At kung gusto mong makarinig pa ng mga kwentong tulad nito, mga kwento ng sakripisyo, ng pagpili sa tamang landas kahit mahirap, mag-subscribe at buksan ang bell para malaman agad kapag may bago kaming ilalabas. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.